po natin ngayong gabi ay financial provision for the last days. Yan, may kinalaman ba, may connection ba ang prayer tsaka pera? Meron, di ba? Kasi halos karamihan nga ng prayer natin, Lord, tingin pera. Di ba? Parang nababanggit pati sa mga business, Lord, tulungan niyo po kami sa business. Lord, magkasya po itong pera ko. Lord, kayo po mag-provide sa next time. Lord, makancel po yung mga utang namin. Lord, bless niyo naman po ako. Punuin niyo po yung wallet ko. Di ba? Parang lahat tayo, kahit some part ng prayers natin, talagang may kinalaman yung pera doon, di ba? Ayan, at ayun nga, di ba, na may kinalaman din ba yung last days, di ba, ngayon bang panahon ng mga malapit na bumalik ang Panginoon, dapat magplano rin ba tayo financially? Oo, di ba, kasi sabi nga daw, di ba, pagka, alam mong pwedeng dumating si Lord anytime, pero nagpaplano ka na pwedeng ilang years pa, di ba? Ganon, kaya dapat prepared pa rin tayo pag nabuhay tayo o di ba, kung kailan darating ang Panginoon. Kaya yun nga, di ba kapag naranasan nyo yung ang laki-laki ng pangangailangan nyo, doon pa kayo mas prayerful, di ba? Na mas iyak na iyak ka kasi ang dami mong babayaran, ganyan. At mas stress tayo, di ba, kapag kulang o malaki yung babayaran natin. At kayo ba, ngayong gabi na to, ano po ang mga prayer requests nyo kay Lord ngayon? May kinalaman din ba yan sa pera? Tama o tama? Di ba? Kaya meron. Di ba may tayo na Lord, may pinagpe-pray tayo sa part ng buhay natin. Kasi, syempre, yung pera, araw-araw natin to ginagamit. Kaya talagang mahalaga siyang part ng buhay. So, meron daw pong meron daw dalawa na nagto-torment sa mga tao. Ayun nga daw po yung una, guilt of yesterday. Pangalawa, yung fear of tomorrow. Na sa dalawang bagay na yan, yung guilt kasi, yung guilt, pinaparalyze niya yung confidence mo in your own prayers. Yung parang nahihirapan ka mag-pray dahil sa mga nangyari sa nakaraan, ganon, o sa kahapon. Fear of tomorrow naman will paralyze your confidence in God's willingness to be your provider and answer your prayers. Parang ang iyong guilt, nawawalan ka ng tiwala sa prayer mo. Tapos yung fear naman, nawawalan ka ng tiwala sa Diyos na sumagot ng prayer mo. Kaya yan yung dalawang bagay na naghihinder din, di ba, sa prayer natin. Tapos meron din daw tatlong major fears most people will encounter during their lifetime. Una, yung fear of death. Yan, may mga tao, di ba, na yan yung ultimate fear ng maraming tao, yung kamatayan. Tapos pangalawa, fear of sickness, na yung mga tao natatakot sila na baka magkasakit sila, baka sila magkaroon ng ganito, na lalong-lalo na kinakatakot nila na baka yung mamatay ng maaga, yung premature death. Kaya nga daw top-selling na libro, yung How to Live Long, paano mabubuhay ng mahaba. Ay kay nabasa ko pala ito kay Penny Stone. Tapos pangatlo, fear of being unable to provide for your personal needs. Na natatakot naman yung mga tao na paano kung hindi ko mabayaran yung bills ko, paano pag nag-retire ako, meron ba akong sapat na ipon para sa pagtanda ko? May mga ganon. Tapos, di ba sa parable nga, sa Matthew 25, 20 to 23, may dito, di ba yung parable of the talents. Kung saan, di ba may tatlo dyan na servant na binigyan ng 2, ng 5, tas ng 1 na talent. Tapos di ba nakita natin doon na yung binigyan ng 5 tsaka 2, ang tawag doon? Ninegosyo nila, di ba? Kaya yung 5 naging 10, yung 2 naging 4. Yung 1 naman, samantalang yung pangatlong servant, tinawag siyang unprofitable servant. Yung 2, tinawag na profitable, di ba? Kasi bakit? Dahil yung 1 na yon na unprofitable, tinago niya lang yung isang talent na dapat ininvest niya dahil sa takot niya. Kaya sabi diyan, this servant's fear caused him to hide the investment money. Na dahil sa takot nung servant na yon dun sa master, kaya binaon na lang niya sa lupa. Tapos sabi nga daw, nung panahon ng Great Depression, sabay. Yan, ito kasi sa verse Matthew 25:25, sabi diyan, so I was afraid and I went and hid your talent in the ground. Kaya di ba natakot yung pangatlong servant. Tapos, nung panahon ng Great Depression, yung sa Amerika, yung sobrang hirap talaga.
nag-ano daw, yung mga matatanda daw na nakaranas nung time na yan, na nung nawalan sila ng malaking pera o yaman nung time na yun, madami sa kanila na ano na, natakot na hindi na sila nagbangko, kundi tinago na lang nila sa mga bahay-bahay nila yung parang sa secret place sa mga bahay na kunwari, may mga ano kasi na pagkamatay ng mga matanda na yung na-discover nila sa pader pala, nandun yung ang dami-daming dollars, ganun. Parang ano, yun naging, ganun yung nangyari na natakot na sila kaya ano na lang, tinago na lang nila sa kung saan sulok ng bahay. Tapos, meron din na ano, may mga iba rin na matatanda na may malaking pera sa bangko, pero ni piso, hindi sila gumagastos. Kasi dahil sa takot nila na baka kailanganin nila yung pera na yun balang araw. Kaya diba, parang grabe naman yung ganun na walang ang laki ng pera pero hindi ginamit dahil sa takot na baka one day kailanganin ko yan ganun. Kaya, ayun. At syempre, bago rin tayo magpatuloy, dapat alam natin na yung tatlong fear kanina na nabanggit, na pagtagumpayan na yan ni Jesus, di ba? Na yung fear sa kamatayan, di ba? Na pagtagumpayan na ni Jesus sa krus. Yung takot, yung fear sa sakit at karamdaman, sa krus din. Di ba? Kinuha na ni Jesus yung mga sakit. At yung pangatlo, yung provision, di ba? Nakita natin sa Bible na si Jesus, nakapagpakain nga siya ng 5,000. Kaya wag kang mag-alala na magutom ka. Kasi kaya ni Lord mag-provide. Tapos yung ano rin, 'di ba, yung wine, yung water nag-turn to wine, 'di ba? Kaya rin ni Lord 'yon. Tapos yung kahit ngayong tax, 'di ba, naging wallet yung isda. Kasi kaya ni Lord gumawa ng way para magkaroon ng pera o makabayad, 'di ba? Kaya makikita natin diyan na lahat 'yan, napagtagumpayan na ni Jesus 'yan sa krus. Lahat ng takot na 'yon. Kaya hindi na 'to dapat manatili sa atin. Tsaka sabi 'di ba sa 2 Timothy 1:7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and of a sound mind." Na hindi galing kay Lord yung takot. At yung fear ay spirit siya. Di ba? Na yung spirit na yan ng fear ay hindi galing sa Panginoon. Tapos ano rin yung root cause ng fear? Ang root cause daw ng fear ay insecurity. Kasi bawat tao, meron daw sa atin na pangangailangan na gusto natin ma-feel secure para magkaroon tayo ng inner peace. Kaya may mga taong natatakot kasi nga hindi sila secure, ganun. Paano nga daw kung mabuhay tayo sa takot? Di ba, di kung nabubuhay tayo sa takot, ayaw mo sumakay ng airplane kasi baka bumagsak. Ayaw mo sumakay ng barko kasi baka lumubog. Ayaw mong tumaba. Kunwari, may mga tao kasi takot tumaba. Kaya ang tawag sa kanila ay bulimic tsaka anorexic. Yung pinipilit nilang sumuka. Kapag ang dami ko na kinain, baka tumaba ako, pipilitin nilang masuka, ganun. Tsaka yung nagpapakaano talaga na hindi ko makain maayos, gano'n. Tapos meron din naman daw na mga takot mag-church. Alam niyo kung bakit? Takot sila mag-church kasi baka ma-hurt daw sila sa church. Yun, kaya may mga gano'n ding fear na baka ma-offend ako doon, baka saktan nila ako. Kaya may mga gano'ng mga tao na iniiwasan mag-church kasi natatakot na ma-hurt. Yan, tapos may mga tao rin na natatakot mag-tithes. Kasi bakit? Kasi natatakot silang mawalan. Sabihin nila, baka kailangan ko to sa susunod Yun, kaya di ba sabi nga daw, may mga believers daw, kahit mga Christian, na tinatawag daw na unbeliever pagdating sa iniisip kong, kaya ba talaga ibalik ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw yung binigay ko? Yung parang doon daw sa part na yon, ang dami daw unbelievers kasi nahirapan sila na maniwala na talagang pagpapalain sila pag nagbigay. Kaya dahil sa fear na yon, hindi sila na maging generous giver. Sunod naman, meron mga financial struggles. Ay, diba? Ito yung mga financial struggles are nothing new. Alam nyo ba yung mga nahirapan sa mga finances, hindi lang sa panahon natin yan. Kundi alam nyo ba, sa panahon pa ng Old Testament, sa panahon pa lang ng Bible, meron ng financial struggles. Kaya para maintindihan natin yan, yung provision ni Lord sa financially, materially nung panahon ng Bible, kailangan tignan muna natin kung ano yung economic tsaka cultural setting nung panahon ng Bible. Yan, meron ditong 6 sa Bible, mula nung nabuo yung bansang Israel, hanggang sa time ni Jesus, merong 6 ways para mag-earn ng income, para magkapera. Una, yung fishing. Na sa Sea of Galilee, nandun yung di ba kahit mga disciples nga, sila mangingisda. Sa Mediterranean Sea daw, doon nag-shipping, yung ini-import yung mga products, ganyan, nagpapalitan. Tapos pangalawa, farming. Yan, sa Central Israel daw, yan, yung siniship din yung mga pananim, yan. Tapos yung pangatlo, olive oil production. Kasi sa Jerusalem tsaka Bethlehem daw, ayun daw yung religious center. Kaya ang pinaka, doon, tambok sa mga lugar na yon, yung strong olive oil industry. Tapos yung wine production.
Yan, na sa Hebron, naalala niyo yung mga spies, nung nagpunta sila, kung titignan nila kung masagana yung lupa. Na ano sila, 2 tao pa yung nagbubuhat ng isang bungkos na grapes. Kasi sa Hebron daw ang best grapes in the world. Yan, kaya, ayun, di ba? Kaya doon daw talaga pinakamaraming wine production. Tapos, panglima, yung building, lalo na nung panahon daw ni Herod, King Herod, ang dami daw mga pinagawa na mga building, gano'n. Kaya yung mga stonemasons, saka carpentry, yan daw yung mga pangunahin. Then, tas yung pang-anim, yung green, na pang-5 pala yung green mula sa farming din, syempre, yung mga pag-trade na mga green. Tas, pero meron din mga minor na na mga trabaho ng panahon na yun na hindi masyadong nabanggit. Kagaya ng net makers, tagagawa ng net, tagagawa ng paso, pottery maker, tas salt miners, at may mga iba pang trabaho na hindi na nabanggit masyado sa Bible. So, kung nakita natin, ito yung 6 na pinaka-major na pinagkukunan ng pera. Imagine ninyo kung paano pag nawalan ng ulan, di ba? Nabanggit sa Bible na 3.5 years, walang tubig, walang ulan, di ba? Paano yung kabuhayan nila, di ba? Ibig sabihin magkakaroon ng financial struggles dahil pag nawalan lang ng ulan. Kaya gaya nito, mga bagay na to, yung bagyo. Pag nagkabagyo dati, mag-aalala na sila paano yung mga pananim, paano lahat. Tapos yung mga war, pag nagkakaroon ng gera, durug-durug lahat, di ba, ng mga building. Tapos yung mga locust at pestilence na yung titanim nila kakainin ng locust, di ba? Tapos may tax pa sila na pataas ng pataas. Kaya imagine niyo yung financial struggle din nila noong panahon na yun. Kaya kita natin na yung krisis noon, yung krisis noon pa yan, hindi lang ngayon, di ba? At nangyayari yung mga bagay na to at wala tayong control dito. Kaya bilang anak ng Diyos, sabi nga na, dapat maniwala tayo na ang Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, di ba, na may covenant tayo kay Lord, na matuto tayong dumepende sa Panginoon na ipoprovide niya yung mga kailangan natin supernatural. Di ba, kapag nangyayari yung mga sitwasyon na to, kagaya nga nung panahon ng COVID, di ba, parang supernatural yung provision ni Lord, di natin alam paano tayo mabubuhay kapag nag-stop lahat. Kaya ito, meron ding supernatural provision. Sino may gusto nito? Di ba? Na galing talaga kay Lord yung provision. Kasi meron daw pinagkaiba, yung natural provision at supernatural provision. Yung natural provision comes from hands, work, at ability of men. Yung provision na yan, pinagtrabahuhan mo, ikaw yung nag-effort, ganon, tao talaga yung nag-effort. Pero ang supernatural provision, hindi kaya ng tao i-work out. Hindi kaya ng sweldo mo yan, hindi mo kaya makabili niyan kung ikaw lang. Sabi dyan, God works in an unusual and unexplainable manner to create something we do not have in order to bring forth something we need. Di ba? Yung alam mo yung, akin na yung kotse na yan. Di ba yung ganong provision na hindi mo kaya bilhin yon pero ibibigay ni Lord sa'yo. Hindi mo kaya magkaroon ng gantong lupa, biglang sabi sa'yo na lang. Di ba? Kaya yung parang mga ganon na hindi mo kaya magbayad ng ganito, tapos biglang binigyan ka lang. Di ba? Kaya yun yung mga supernatural provision. Kaya gusto natin ng ganito, di ba? Na kapag minsan may mga malaki tayong pangailangan, na parang sa palagay mo, hindi to kaya ng laman ng GCash ko, hindi to kaya ng laman ng wallet ko at ng bangko ko. Pero, di ba, si Lord, mayaman siya. Kaya niya yan kahit magkano pa. Kaya pwede pa rin tayo humiling kasi may supernatural provision ng Panginoon. Kagaya ng sa widow, na alam niyo yung widow na may huli na lang niyang lulutuin yung tinapay na yon, tapos mamamatay na siya. Sa 1 Kings 17:15-16. Pero di ba sabi ni Elijah, bigay mo sa akin yung huling tinapay na yan, tapos si Lord na bahala sa'yo. Di ba? Kaya nangyari, binigay niya yon, nagka-faith siya. Kaya nangyari, di ba, nagkaroon siya ng anli na flour tsaka anli oil. Hindi nawala. Hindi siya nagutom. Tapos, kaya tawag dyan, supernatural provision. Di ba na ma-amaze ka paano ka nabuhay. Di ba? Sa biyaya ng Diyos. Tapos may isa pang widow din, pero magkaiba ata to di ba? Yung widow naman na to na may utang. Kaya sabi nung nanginingil sa kanya, yung 2 anak na lang niya yung pambayad doon sa utang. Pero syempre humingi siya ng tulong kay Prophet Elisha. Sabi niya, alam mo naman na mabuting tao yung asawa ko. Kaya tulungan mo niya naman kami. Kaya di ba, ang nangyari, sabi, anong meron ka dyan? Sabi niya, meron akong oil. Sabi niya, yan, sige, ibuhos mo yan, nanghiram siya ng maraming banga, di ba? Tapos napuno lahat yon, tapos binenta niya yung mga oil na yon. Kaya nabuhay sila, tapos hindi na kinuha yung mga anak niya. Tapos alam niyo ba, meron pala ditong trivia, meron pala ditong mystery, na sabi ni Joseph po sa book niya, ito palang widow na to, asawa ni, alam niyo yung Obadiah.
Yung Obadiah na yun, ayun yung nagtago ng mga 100 prophets sa dalawang cave. Para hindi mamatay hindi patayin ni Jezebel. Yung 100 na prophets. Kaya anong nangyari pala, yung asawa nitong widow na to, yung Obadiah, nag-loan siya. Tapos, yung loan niya na yon, ginamit niya para pakainin yung 100 na prophets na tinago niya. Tapos, nangyari kasi yung Obadiah na yun, namatay. Hindi niya pa nabayaran yung utang niya. Kaya ang nangyari, sinisingil yung atong widow, yung asawa niya. Kaya kukunin yung dalawang anak niya kasi nga hindi na mababayaran yung utang. Kaya ngayon, lumapit itong widow kay Elisha. Kasi di ba si Elisha, servant siya ni Elijah. Alam niya, kilala niya to, na yung Obadiah na yon, mabuting tao yon, na nagtago yun ng mga propeta. Kaya tinulungan niya. Kaya di ba through that, dahil sa pagiging giver ni Obadiah na yon, inalala pa rin ng Panginoon yung pamilya niya. Di ba? Ayan yung sabi sa Josephus book 9, chapter 4. Yan yung nakalagay na yung widow daw ni Obadiah. Ayun pala yun, na asawa niya yung na yan. Yung asawa ng Obadiah na nagtago ng mga prophet. Yan, tapos, di ba, kaya nagkaroon ng special favor yung pamilya ni Obadiah kahit patay na siya. Kasi ino-honor ni Lord yung mga giving na ginagawa para sa Panginoon. Yan, tapos sunod naman, practical and biblically based instruction. Ngayon, para magkaroon tayo ng right decisions tungkol sa utang at finances. Yan, kaya una, sabi ng Bible dito? Sabi, what is in your house? Anong meron sa bahay mo? Anong meron ka? Di ba sabi ni, sabi ni Moses sabi ni Lord kay Moses, sabi niya, ano yung nasa kamay mo? Di ba? Sabi ni Lord, baston. Di ba? Kaya yung baston na yun, ayun yung ginamit para mahati yung Red Sea, para mag-lead, di ba? Kaya ang daming nagawa ni Moses sa pamamagitan lang ng baston na meron siya. Kasi sinabi rin ni Elisha, di ba, dun sa widow na, anong meron sa bahay mo? Sabi niya, oil. Kaya sabi dito, hindi ko pala nilagay. Sabi dun, when the Lord marks you for supernatural provision, kapag gagawa si Lord ng supernatural provision sa buhay mo, gagamit din siya ng something you have, something na meron ka. At yun ang gagamitin niya para mag-create ng something na kailangan mo. Di ba? Kaya, kagaya nga din si Periston, pangarap niya kasi na makapag-print ng book, ng sarili niyang book. Tapos nun, sabi niya, wala akong yung parang nangangarap siya maging author, gano'n, na nagbebenta ng book. Sabi niya, paano ako makakapag-start ng umpisa ng pinakauna kong book? Tapos ginawa niya, yung nagpiprint ng mga libro, kinausap niya, yung may anak kasi yun. Tapos yung anak niya, gusto ng drum, may drum set siya sa bahay na hindi na ginagamit. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo yung drum set ko. Sa kapalit na ipiprint mo ng 500 books tong libro ko. Tapos yun, pumayag. Kaya na-produce yung unang 500 books niya. Diba? Kaya dahil sa utak, diba? Parang inutakan mo kung anong meron ka. Ganon. Kaya isipin daw natin, ano yung meron ka na pwede mong ibenta? Anong meron ka sa bahay? Sa ngayon, anong meron ka na pwedeng ibenta o pwedeng iswap? Diba? Na pwedeng ipagpalit na through that, magkakaroon ka ng income. Pangalawa, learn to save money. Sabi nga daw, di ba, marami ang mabilis gumasta. Ang bilis maubos kapag nakahawak lang ng pera, lipad agad. Di ba? Pero kailangan daw magkaroon tayo ng disiplina. Kasi kapag bibili tayo, dapat itanong natin, wants ba to o needs to? Itong bibilin ko na to, gusto ko lang ba to o kailangan ko to? Yan, kaya di ba, yung halimbawa sa credit card nga daw na mas tumataas yung babayaran mo kapag late ka magbayad. Kaya nangyari, sobrang lakas ng patong, di ba? Kaya nagiging alipin na ng utang o nung may-ari nung di ba? Yung, sabi nga daw sa Bible, di ba, nagiging alipin yung may utang. Kaya nakakadena parang kapag patong-patong na yung utang sa credit card. Kaya sabi nga daw, tumataas ang bayarin, tumataas din yung stress. Di ba, totoo yun na, paano ko ito babayaran pag patong ng patong, di ba? Kaya, mas maganda wala utang kasi parang hindi ka stress, di ba? Kasi mas tumataas ang bayarin, tumataas din yung stress. Sabi nga daw, mas wise na bayaran mo na agad. Kunwari, binili mo ngayon, bayaran mo na agad. Kunwari, di ba, natutokso tayo minsan sa Shopee, may Shopee Pay Later doon. Di ba, na pwede naman next month bayaran yan. Kaso biglang pag nagpatong-patong, di ba, paano na yun? Kaya mas okay pa rin daw yung bibili ka ngayon, bayaran mo na. Sabi nga daw, mas madaming pera sa bulsa, mas malaki ang tukso na gastusin ito sa hindi mo kailangan. Ulitin natin. Mas madaming pera sa bulsa, mas malaki ang tukso na gastusin ito
sa hindi mo kailangan. Di ba totoo, kapag meron kang pera lang, marami naman akong pera ngayon eh. Di gagastusin mo siya sa hindi mo kailangan. Napapabili ka, ganun. Kaya, kailangan po natin niya mag-learn to save money. Sabi, kapag kumain daw tayo, nag-restaurant, kumain sa labas, nag-shopping, magbabakasyon man, kailangan make a budget daw. Mag-i-budget mo talaga hanggang magkano lang gagastusin mo. Sabi nga daw, ilista yung items na kailangan mo. Kailangan mo ba talaga yung mga cute na washi tape na yan? Kailangan mo ba talaga yung, kailangan may 10 ka bang ipit, di ba? Hindi mo naman masusuot yung 10 sa ulo mo, di ba? Kaya, piliin mo lang, ano ba talaga kailangan mo, di ba? Tapos, tingnan mo rin kung magkano lang yung pwede gastusin. Hanggang ganito lang yung gagastusin ko sa ipit ko talaga. Hanggang 10 pesos lang. Hindi pwede yung itong mga 120, ipit lang, gano'n. Kaya, kailangan i-budget mo kung magkano talaga. Tapos, mag-stick ka sa budget na na inayos mo. Hindi yung, pag may nakita kang ang ganda, okay lang to, okay lang gastusin. Kaya yun nga po, na learn to save money. Una ulit, what's in your house, kung ano yung pwede mong ibenta doon. Pangalawa, learn to save money. Pangatlo, sell, don't hoard. Yan. Meron ba mga bagay sa bahay nyo na natatambak na lang, na pwede mo naman ibenta? Di ba? Na kailangan kung may mga bagay sa bahay natin na ang tagal na nakatambak, ibenta mo na yan. Nang sa ganun, nagkaka-income ka pang dagdag dahil doon. Di ba? Kaya ipag-isipan nyo, mag-search kayo pag uwi nyo. Pwede ibenta dito. Yan, nagulat yung mama mo, no? Ayan. Tapos, sabi nga, malaki ang advantage ngayon, di ba, ng pagbebenta ng gamit kasi meron tayong mga, yung mga carousel, marketplace, FB, di ba? Sa IG, meron din mga ganyan. Parang kahit saan, pwede ka na magbenta ngayon, di ba? Kaya, pwede rin yung may mga nag-garage sale. Tapos kung may antik kayo sa bahay, yung kinalololololohan pa, tignan mo mabuti, malay mo, ang laki na niyan pag in-auction, di ba? Baka milyon na palang halaga niyan. Meron nga daw kutsara, nabili lang niya ng mura, yun pala nung in-auction, grabing mahal pala daw doong kutsara na yun, kasi panahon pa yun ng mga 1800s. O, gano'n, parang mga ganong kutsara. Kaya, ayun, tapos sabi nga daw din na, huwag mo ibenta yung isang bagay kung hindi mo alam yung halaga. Kasi baka malugi ka, hindi mo alam, mahal pala ng presyo niyan, dahil nga benta ka lang ng benta, hindi mo naman alam magkano, lugi ka. Kaya kailangan alamin mo yung value. Tapos syempre, ingat din sa scammer. Huwag bayad agad. Pag sabisan mo agad sa GCash, padala mo na yung item, huwag kayong maniniwala sa ganon. Kasi yun yung mga scammer. Yan yung pinapauna agad yung bayad. Kaya kailangan mo ng wisdom kahit sa mga gantong bagay para hindi ka iyak sa dulo. Yan. Number 4, selling gold jewelry. Sa laki nga daw ng presyo ng ginto ngayon, wise daw na ibenta na yung mga gold jewelry na hindi mo na ginagamit. Ibenta mo na yan dahil ang laki na naman ng halaga niya. Tapos, ingat din syempre sa mga scammer, sa mga budol, kasi sinasabi na, eto, nandito na, tapos yun, nasa kanila na yung gold mo, wala pa lang bayad. Kaya, meron din daw kasing nauuto sa gano'n na, tingin mo magkano tong gold na to? Sabi daw, $350 daw. Pero totoo, nung tinanong niya talaga dun sa marunong, $4,000 pala halaga. Kaya ang laki nung niloko sa kanya. Kaya, kailangan marunong din tayo sa ganito. Alamin mo muna yung presyohan, para hindi ka overpricing pag nag-post ka. Ayan, at hindi ka lugi, di ba? Tapos number 5, spend wisely. Yan. Mapa-business nga daw, ministry o personal life, dapat mag-save tayo ng money to protect our income. Di ba? Para maprotektahan yung pera natin, kailangan wise yung paggastos natin. Kaya kung nasa end times na tayo, dapat matuto na rin talaga tayo. Tapos sa business, kunwari, yayaman ka na sana sa business mo. Kaya lang, panay ka luho, pag nakakita ka ng bagong kainan, kain ka. Pag nakita kang ganito, gastos ka. Pag pagod ka, deserve ko to. Yan, kaya yun, hindi makagiging mayaman yung businessman na yon kung hindi siya nag-spend wisely. Sa ministry din, di ba, hindi pwedeng lahat ilulustay natin, naubos na lang yung church fund sa ganitong dahil nga gusto mo social. Pero hindi, di ba, dapat spend natin yung money wisely. Na talagang kung ano lang yung kailangan. Di ba, parang lahat tayo gusto natin na maging social yung mga event natin. Pero tandaan nyo, darating din tayo dyan. Di ba? Pero ngayon, kung ano lang yung meron, dun lang muna tayo. Sabi nga daw, ang kinahirap daw ngayon, pag nagkakaroon tayo ng malaking pera, gastos tayo agad. Yung sinasabi natin, deserve ko to, sobrang pagod ko eh. Kaya nakabili ka ng 5 damit, 5 polo, bagong 3 sapatos. Dahil deserve mo yung pagod mo, ganun. Kaya hindi ka nakakaipon. Kaya kailangan may bagong damit, shoes, furniture. Palitan na natin yung sala, naboboring ako eh.
Yung parang ganun, parang pagkapagod ka na, pagtitripan mo, palitan yung ilaw, palitan yung electric fan, yan. Parang lipat tayong bahay, o kaya bili tayong bagong iPhone, yan. Yan, tapos sa dulo, sasabihin na, sana hindi ko muna to binili, kasi bigla pa lang magkakaroon ng emergency. Pwedeng, kagaya ng pwedeng may natanggal sa trabaho, paano yun? Hindi nila napaghandaan, di ba? Kaya dapat, yan, spend wisely. At spending wisely din yung bibili ka ng may discount. Di ba? Yung aantayin mo na mabawasan ng 50 pesos to. 50 pesos, 60 pesos lang naman yung bibilin mo. Pero inaantay mo pang mabawasan ng 50, di ba? Pero yun nga, parang antayin mo talaga, nag-antay ka ng 5.5 para maging kalahati presyo. Ganon. Kaya minsan, uutakan mo rin yung mga ganon. Yung pag tinignan mo kasi sa mall, grabe, mas mura sa Shopee. Lagi nga daw term ng matatanda na yung mas mura sa Shopee. Ayan, kaya yun. Pero hindi pa rin maganda na mag-Shopee lagi kasi natatempt ka mag-add to cart, tapos biglang sina-Shopee Pay later mo. Kaya, kailangan pa rin maging wise. Ayan, tapos tandaan, sabi nga daw dito, tandaan, huwag bibili ng item dahil lang ito ay sale. Buy only what you need. Diba? Sabi nga na, huwag tayong bibili ng item, sale to. Sa susunod na araw, trip din na yung presyo nito. Bumili ka ng talagang pinakyaw mo. Tapos sa bahay, wala ka na mapaglagyan. Para saan ba? Paano ko ito parang sa gabal, daming gamit, gano'n. Kaya, nangyari daw sa mga pumapakyaw ng gano'n dahil sale. Pag nasa bahay na daw nila, ang gagawin ko dito, ang dami-dami, ganyan-ganyan. Kaya dapat daw, bilhin mo lang kung ano yung kailangan mo. Kaysa naman nagtambak-tambak na sayang din pera mo. Yan. Tapos, lalo na may mga expiration, yung toyo. Biglang ang dami mong biniling toyo, ang gagawin mo dyan, di ba? Na-expire na lang. Ganun. Kaya, kailangan mo ng wisdom sa pagbili. Sabi nga rin daw, wisdom din daw yung, kunwari, anong mas mura? Sa Shopee na lang o magpupunta ka pang DV? Nagpakapagod sa DV, nagpawis-pawis, namaho. Tapos, nagpamasahe. Daming kagit-gitan. Biglang sa Shopee pala mas mura pa, ng 20 pesos. Di ba? Kaya, ayun, dapat daw may wisdom tayo kung worth it ba yung pupuntahan natin na DV ba o isa-Shopee mo na lang. Yan yung mga bagay na to, minsan parang common sense na lang. Pero maraming tao daw yung nakakalimot nito. Kapag nakita na yung item, bilhin na yan. Di ba? Pag nakita na yung item, nalilimutan lahat ng natutunan. Kaya kailangan po, itatak na natin to sa isip natin. Spend wisely. Natandaan din natin, kaya tayo nag-iikot ng mga tindahan para mas makatipid tayo. Hindi para mapagas. Ay, may ganito pa ang item. Ay, may ganito pa. Hindi para mas mapagastos, kundi mas lalo. Kaya tinanong mo sa kabilang tindahan para makatipid ka. Yan. Kaya kadalasan din talaga, mga babae rin yung mga ganito mahilig mamili. Yan. Sabi nga daw, ang perang, tandaan nyo to, ang perang natipid o perang hindi nasayang ay perang naipon. Ulit, ang perang natipid o perang hindi nasayang ay perang naipon. Di ba? Dahil bakit? Dahil lahat ng perang natipid mo ay nananatili sa iyong bulsa. Dahil natipid mo, nandyan pa yan. Pwede mo pa yan gamitin next time. Di ba? Gaya daw na ang tithes, na nananatili siya sa storehouse ng Panginoon, dito, di ba binibigay natin sa church, yung personal savings mo naman ay para sa personal storehouse mo. Di ba? Para sa, may magamit ka para sa sarili mo. Kaya wag tayong gastos ng gastos. Number 6, use caution when loaning money. Yan, sa mga gusto mag-loan. Halimbawa, di ba sabi nga daw, lahat naman tayo dito, mahal natin pamilya natin, gusto natin, mga kaibigan, gusto natin silang tulungan, di ba? Kaya tayo, may mga iba naglo-loan kasi gusto tulungan yung kapamilya. Pero sabi nga daw, marami ang natatali sa mga utang, sa finances nila, nahihirapan dahil sa pagtulong sa family member, dahil sa loan. Kaya meron daw mga parents na nauubos yung retirement na inipon nila ilang years. Dahil sa anak nila na utang ng utang sa kanila, never naman nagbayad. Kaya sila yung nawalan, yung lahat ng inipon nila. Tapos di ba, nabanggit din sa Proverbs yung wag daw tayo magiging guarantor, na kung utang ng iba, sa akin yung singilin, ako ang balikan nyo kapag di nagbayad tong si Kumare. Ganyan. Pero nangyari, tinakbo talaga ni Kumare, yari ka. Di ba? Kaya ganun. Kaya yung para pati yung mga collateral din. Yan, kasi dahil lagot yung tao na nagganito. Yan, kasi hindi mo pwedeng i-assure yun, hindi yun wise. Sabi nga, kung meron din na mga kapamilya tayo na irresponsible pagdating sa finances, yung lagi siyang maraming utang, ganun, dapat kung tulungan mo siya magplano na makaalis sa utang na yon. Hindi yung parang pera mo yung gagamitin para makabayad siya. Tulungan natin siya ng plano, i-handle yung pera. Pero mali na gamitin mo yung sarili mong pera para mabayaran yung utang niya. Pati yung mga collateral na para mabayaran yung utang nila. Kasi
Yung sa'yo yung na, ano, na pahamak, ganun. Yan. Tapos sabi rin dito, sa may 7 things that will stop your progress. May 7 bagay na maghahadlang sa pagyaman, pagsagana. Yan. Sa Bible, di ba, marami tayong mga nababasa dyan ng mga promises, mga blessing ng Panginoon na verse, kung paano tayong pagpapalain, di ba? Na sinasabi sa Bible na pagpapalain ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng faith at obedience niya kay Lord. Dahil sa pagiging pagmasunurin niya sa Panginoon, pagpapalain yung tao na to. Pero mali yung mga tinuturo ng ibang mga tao na pagpapalain ka kahit parang kahit wala kang gawin, pagpapalain ka, mali yun. Kasi ang totoo talaga, minsan, yung mga own actions natin, yung nagdudulot, bakit nahahadlang ang blessing natin. Kaya may mga ginagawa rin tayo na nagiging hadlang sa blessing natin. Kaya meron ditong 7 na bagay, mga problema that will stop your progress, hinder your success, and block your financial freedom. Kaya iwasan natin itong 7 na to. Una, media, games, and internet addiction. Yan, dahil sa availability ng mga gadgets ngayon, napaka-posible na aksayuhin natin yung mga oras natin, araw-araw. Araw-araw sinasayang. Comment dito, react dyan, post doon. San ka man, nasa school, sa bahay, sa labas. Di ba, nag-cellphone ng cellphone. At kahit nga daw nasa church, may mga nagchat-chat pa. Uy, dito sabay tayo uwi. Antayin mo ako sa tapsulit. Yung parang may mga kahit nasa church, nag-chat pa rin, nagsa-cellphone pa rin. Yan, ang text daw at chat pwedeng nagiging addiction ng ibang tao. Na masyado kang updated sa notification. Ako nga, hindi naka-on yung notif ko sa Facebook. Kasi sobrang dami kapag naka-on. Yeah, that's yung may mga nagda-drive din na namamatay dahil cellphone pa rin ang cellphone. Meron din ng mga kabataan na puyat sa games at computer games. Ayan, nakakanood din ng mga video na karamihan daw ng kabataan ngayon puro puyat dahil sa kaka-cellphone. Buong araw silang nasa upuan pag nalalo ngayong bakasyon. Buong araw nasa higaan, walang galawan kasi puro cellphone. Na marami daw ngayon ini-ignore yung reality at nag-enter sa fantasy world. Yan, ang tawag daw doon, addiction yun sa technology and social networking. Kaya yun yung mga tao na hindi mabuhay ng walang cellphone. Yan, kaya ganyan na yung nangyayari ngayon, meaning, kung magiging ganun sila, paano sila magiging mayaman, di ba? Sa halip, di ba dapat ang gawin ay magbasa, di ba eto pala, nilagay ko ba? Yan, instead daw na puro tayo cellphone, dapat magbasa tayo ng mga books, para matuto tayo. At kausapin daw natin yung mga taong matututo tayo, mga may wisdom, mga knowledgeable na tao. Hindi yung puro kausap natin, puro katsikahan lang natin. Yun. Tapos yung learn a skill. Kailangan magkaroon tayo ng maraming talents, maraming kayang gawin para maging successful tayo. Sabi daw, kung uubusin daw natin yung time natin sa puro addiction natin na ganito, magiging sluggard daw tayo. Binabanggit sa Proverbs 6:9. Sabi dyan, but you lazy bones, how long will you sleep? When will you wake up? Diba? Na yung mga tamad, magiging mahirap sila balang araw. Kaya naman, kailangan matanggal to kung gusto natin kung pangarap mo maging mayaman. Sunod, number 2, procrastination. Ayan naman, yung pinagpapabukas pa yung bagay na pwede na niyang gawin ngayon. Yan. Kaya, yung bukas na lang, mamaya na lang, ganyan. Ito daw yung mga talkers but not doers. Yan. At sila yung mas inuuna yung hindi masyadong mahalaga. Ayan. Sila din daw yung napagkakamalang tamad. At alam natin na ang tamad, bihira makakita ng opportunity. Yan. Kaya sabi nga daw, yung nagpa-procrastinate, ay yung mga tao daw kasi na nagpa-procrastinate hanggang dulo, yung as in deadline na, ganun. Kunwari, mga estudyante, di ba, kapag ipapasa na bukas, ngayon mo lang gagawin, pupuyat ka para matapos. Tapos nagpapa-prayer request naman po matapos ko to at maipasa ko on time. Di ba? Kapag dulo na, doon ka nagpapa-pray na maging on time. Kaya yan yung problema ng nagpa-procrastinate. May iba rin daw, para malabanan nila yung procrastination, pinupuwersa talaga nila yung sarili nila na gawin muna yung gumagawa sila ng listahan ng ano yung pinakamahirap gawin. Yun yung uunahin nila, hanggang sa pinakamadaling gawin. Nang sa ganun daw, madali nila magawa lahat. Yan, sabi nga dito, procrastination is overcome by determination. Kapag determinado ka talaga, yan, ifo-force mo yung sarili mo na gawin yung dapat gawin mo na. Yan, at kailangan mo gawin, ilista mo nga lahat ng mga gagawin mo. Ano yung dapat unahin doon? Ano yung in order na priority mo na matapos para magawa talaga. Sabi rin dito, the person who can complete projects before the deadline will have less stress in life. Sino yung totoo yung gano'n, di ba?
Kapag bago pa mag-deadline, napasa mo na, yung mga classmate mo, pawis na pawis, si mama, ano, kailangan pas. Pero ikaw, ay, tapos na ako dyan eh. Umiinom ka na lang, humihigop ka na lang ng juice. Ayan, kasi nga, hindi ka na-stress kasi napasa mo na. Ayan, and be appreciated by others. Yun yung napupuri pa ng mga wow, ang ganda ng gawa mo, talagang prepared na prepared, di ba? And notice for promotions. Yung teacher, ito yung top 1 kasi ang galing ng ginawa, talagang nag-prepare mabuti. Di ba? Kaya, yon, kapag meron tayong mga tinatapos na on time, mas lang nagiging, di ba, maayos. Tapos, yun nga, na sabi rin dito, completing an assignment gives a sense of relief when it is accomplished. Di ba talagang may masarap na pakiramdam kapag natapos mo na yung trabaho mo, nagagawin, di ba? Kaya mas mabuting gawin siya agad. Tapos sabi rin sa leadership, make each day count and understand that you will not rise to higher levels of leadership if you are a procrastinator, di ba? Kaya kung gusto rin natin mag-level up pagdating sa leadership natin, kailangan hindi tayo ganun na. Kung kaya mo na gawin ngayon, gawin mo na. Para yumaman ka balang araw. Ayan. Tapos number 3, financial irresponsibility. Yan, may mga TV minister nga daw na nagsasabi na mag-seed pit kayo sa amin, mag-donate kayo sa aming ministry. At kung may utang kayo, makakancel lahat ng utang nyo. Pwedeng totoo yun, pero pwede rin kasi nangalingan. Kasi paano kung yung tao na nagbigay ng seed pit sa ministry ay tuloy-tuloy pa rin sa pagiging magastos, di ba? Mababaon pa rin siya ng mababaon sa utang kung hindi niya ayusin yung paggastos niya. Kaya yon, di ba, may mga tao na bumibili daw ng damit, hindi naman nila sinusuot. Sa Shopee kasi ang ganda ng fitting dun sa picture. Nung sa akin mukha ng balyena. Kaya hindi ko gusto to, di ba? Binili mo lang, tapos di mo naman susuot. Ang dami rin mga ganong pagkakataon. Sa akin din, alam nyo, marami rin ako dito na natamaan ako. Kaya binabago rin ako ni Lord habang inaaral ko, babaguhin pa ng patuloy. Yan, iiwas na sa masyadong Shopee, sa pagtingin-tingin ako ano-ano, yan. Kaya yan nga yung gadgets, may bumibili ng gadgets, tapos hindi naman gagamitin. Binili lang, ganun. Tapos may mga tao rin na binibili kung ano yung magustuhan. Di ba? Kaya biglang naisip mo, para saan ba itong mga basurang binili ko? Di ba? Pag nasa dulo na. Tapos may mga ibang tao rin na irresponsible sa pera at credit, pero part pa rin ng personal responsibility ang matuto maging responsible sa utang at finances. Kaya sabi nga dito, learn to live on a budget. Kung magkano lang yung budget nyo, huwag kang kakabugin ko yung mga kumare ko, yung mga kapitbahay ko para makita nila sa birthday ko na ang dami kong lobo. Makita nila na kaya ko maghanda ng ganito. Pero ito inutang mo lahat yun. Kaya after ng birthday mo, di ba, iyak ka. Kasi yung parang may mga ganun kasi na nagpapasikat sa kapitbahay. Kailangan may maipost ako ngayon. Kaya may mga ganito na kailangan learn to live on a budget. Kunwari, magsusuot ka ng ganung kamamahal na gamit, tapos hindi mo naman pala kaya bayaran. Mas okay pa yung kung ano lang talaga yung kaya mo, di ba? Para hindi ka di ba, problema after. Yan, tapos pay off debts and strive to live debt-free. Pinakamaganda pa rin talaga na i-goal natin sa buhay na mawala lahat ng utang natin. Kasi nakakatulog ka ng maayos sa gabi pag walang utang. Di ba? Mas lalo kang gumaganda, hindi ka agad tumatanda kapag wala tayong utang. Kaya pag-pray mo na, Lord, cancel mo na po lahat ng utang ko. Ayoko na mabuhay ng ganun. Yan. Tsaka, siyempre, do not live above your means. Kung ano lang talagang afford mo, dun ka lang. Hindi yung di ba, para may ganito ka nga. Kunwari nga, pinakwento ko nga sa Sunday school na, kunwari, gusto na yung magkakotse, pero alam namin na hindi pa kaya ngayon. Pwedeng may kotse kami, biglang sa bahay pala, kalam yung sikmura namin, di ba? At least may kotse kahit gutom, di ba? Hindi okay yun, na wala naman kami palang pang grocery. Yan, kaya kailangan i-exact mo lahat ng mga bagay. Hindi para magpasikat lang. Tapos number 4, lack of discipline in your conversation. Yan. Alam niyo kung ba't may kinalaman dito yung pagsasalita natin, di ba? Kung yayaman ba tayo pagpapalain o hindi. Kasi alam niyo ba, maraming mga napapasok sa problema na hindi naman nila dapat maging problema yon. Kaya lang kasi dahil sa hindi mapigilang salita, gaya sa James 3:5-6, di ba? Na dahil sa mga salitang hindi mapigil. Ayan, na dahil nga yung tongue is a fire, di ba? A world of iniquity. Nagkakaroon sila ng problema dahil sa bibig na hindi mapigil.
Sabi nga, may mga tao rin na kahit matalino o edukado, ay mahirap silang makakuha ng trabaho. Kasi dahil sa temper, bad attitude, negativity, sa pagiging machismis, o makomment sa lahat ng bagay. Kasi ayaw ng mga tao sa mga gantong tao, di ba? Kaya, kapag naging ganun tayo, masisira nito yung reputasyon natin. Iiwasan ka ng mga tao kapag ganun ka. Kaya sabi daw, ang mga successful na tao, successful sila kasi dahil nag-o-obey sila sa mga rules and protocol sa business. Tapos meron silang professional work ethic and can be trusted with information. Yung lalo na yan, yung napagkakatiwalaan sa information, hindi yung madaling idaldal sa iba. Sabi nga daw, there is a time to speak and a time to be silent. Di ba? At sabi nga dyan, and sometimes, it is best to be silent. Di ba? Kaya ayun na, kasama rin yan sa tagumpay natin. Minsan, dinaldal mo na yung darating mong blessing na wala tuloy. Di ba? Kaya may pinagyabang mo na yung ganito, na mas lalo tuloy na wala. Kaya yun. Kaya kailangan maano tayo pati yung pagtrato natin sa ibang tao, naapektuhan din yan, pati yung mga blessing natin. Sabi nga daw, hindi mo naman kailangan mag-sorry sa bagay na hindi mo naman sinabi. Di ba? Kasi hindi mo naman sinabi yun eh. Sabi nga, your words can always come back to haunt you in the future, so guard your tongue. Yung mga sinasabi daw natin, pwedeng balikan tayo in the future. Kaya dapat, maingat daw tayo sa mga salita natin kasi one day, babalikan tayo nun. Kaya kung nahirapan daw tayo sa bagay na to, yan, sa discipline sa conversation natin, mag-pray daw tayo at i-ask yung Holy Spirit, di ba, natulungan tayo na hindi makahadlang yung words natin. That's number 5, chronic complaining. May mga tao daw na na parang ayaw mo kamustahin. Kasi pag kinamusta mo daw, sigurado tatambakan ka ng maraming reklamo. Eto nga, ganyan, ganyan, ganyan. Parang, uy, kamusta ka? Ay, eto, ganyan, ganyan, ganyan. Parang, ay, dapat pala, di ko na kinamusta to. Bibigyan na pala ako maraming reklamo, gano'n, di ba? Kaya sabi nga daw, ang tao daw na mareklamo, meron kasi siyang desire for for personal compassion and attention. Parang kumukuha ng, alam mo yun, habag at attention. Kaya ginagamit daw nila yung mga problema na yun para kumuha ng emotional response mula doon sa listener. Yan, pag tayo, yung sarili natin, pansinin niyo yung sarili niyo. Tayo ba ay mareklamo, di ba? Pansinin natin kung mareklamo tayo. Kasi alam niyo, sabi dito, pay attention to yourself. Constant complaining will destroy your chances for success in life and cause you to lose friends. Kahit mga kaibigan mo pwedeng mawala, pati yung success, mawawala sa'yo kung mareklamo ka. Kaya kailangan daw speak positive words and speak a good report. Yan, di ba? Kaya kung ma-apply natin to, baka next week mayaman na tayo. Di ba? Sunod-sunod na yung pagsagana natin, pagyaman, di ba? Kapag na-apply na natin to. Tapos number 6, selfish behavior. Sabi ng selfish, ano makukuha ko dyan? Di ba? Ang selfish ay hindi giver. Ayan, a selfish person is not a giver. Kasi lagi niyang iniisip, ano bang makukuha ko? Yan, kumukuha siya, tsaka tinatago niya lagi para sa sarili niya. At kung gusto mo maging successful, imbis na kunin mo for yourself, kailangan maging mapagbigay ka. Yan, kasi sabi nga, a selfish person will never learn the joy of giving and being a blessing to others. Kasi nga, puro sarili. Pero di ba anong sabi ng Bible din? We are blessed to be a blessing. Di ba? Kaya tayo binibless ni Lord para maging blessing tayo sa iba, sa pagbibigay. Sabi, kaya so learn to give. Sabi nga, ang mga taong hindi makasarili, ay ito yun, ito ba? Ay wala pala. Yung mga tao daw na hindi makasarili, ay o yung mga taong lagi nag-extra mile para sa iba, ay mapapansin at eventually re-rewardan. Di ba? Kaya, yun, tuloy lang tayo sa mga ginagawa natin kasi one day, ma-earn natin yung reward nun. As number 7, developing close friendships with the wrong people. Paano nangyari may kinalaman yung wrong associations natin o wrong friends sa pagyaman natin o pagpapala? Kasi, kailangan natin mag-ingat sa pagpili ng kaibigan. Dahil kung sino ang friends mo, magiging ganun ka din, di ba? Yung bad seeds na tinatanim ng kaibigan mo sa'yo, magpaproduce siya ng weeds. Or imbis na fruit yung inaasahan mo, weeds yung darating. Kaya sabi daw, kung friends mo ay tamad, mareklamo, procrastinator, immoral, magiging ganun ka din. Di ba? Kaya kailangan, piliin na natin yung mga kinakasama natin kung nakakabuti ba sila sa atin. Yan. Tapos sunod naman, ay yan pala.
Yan, kaya sabi kasi, di ba sa Proverbs 13:20, those who walk with the wise men will be wise. Kaya, at yung sumasama naman sa companion of fools will be destroyed. Di ba kaya sabi dyan, yan, kung ganun yung mga friends natin, baka ma-impluwensyahan tayo kaysa tayo yung maka-impluwensya sa kanila. Tapos sabi naman dito, merong clues you need for career success. Yan, mapalad nga yung mga bata pa dito kung naririnig nyo na to kasi pwede nang kayong makatanong kay Lord kung anong direksyon yung gagawin nyo, di ba? Sabi nga daw, mas nagiging successful daw ang isang tao kapag ang ginagawa niya ay kapag yung trabaho niya, na-enjoy niya. Kasi parang hindi work, parang hindi trabaho sa kanya yung ginagawa niya kasi nag-enjoy siya. Kailangan daw hanapin niyo yung trabaho na nag-enjoy ka. Yung kumikita ka, tapos nag-enjoy ka pa, na parang hindi siya trabaho kasi masaya ka. Ganon daw yung trabaho na talagang magiging maganda yung magiging masaya ka. Sabi daw, lahat naman siguro tayo, meron tayo kahit isa na hilig o bagay na ang saya natin pag ginagawa to. Lahat siguro ng tao, magiging masaya kung ma-discover nila yung trabaho na may sweldo, tapos enjoy pa siya gawin. Kaysa ginagawa niya yung bagay na ayaw niya, yung parang para kumita lang, para magkasweldo ka lang, gagawin mo kahit di mo gusto. Ayun daw talaga yung pinakamaganda, yung trabaho na kumikita ka, tapos gusto mo pa yung ginagawa mo. Kaya parang feeling mo, nagkakapera ka lang bigla, kasi enjoy ka naman. Parang may part din gano'n, kunwari sa amin sa pagpapastor. Kahit na mahirap siya, pero ayun mo yun, parang masaya naman kami gawin. Kasi ginagawa mo pa kay Lord, tapos may may reward pa sa langit, gano'n. Kaya parang may mga ganong bagay na, kunwari, pagde-decor, parang kahit na gano'n ka yung decor na yan, pero kung gusto mo gawin yan, enjoy ka. Di ba? Parang hindi yun pressure para sa'yo. Kaya, kunwari sa music team, gusto nila tumugtog hindi pressure sa kanila yung ganong bagay. Kaya dapat yun nga daw, ihanapin natin yung ganong trabaho sa mga magtatrabaho, ganyan na, kailangan gusto ko talaga tong work na to, para masaya ka, di ba? Pero sabi dito, paano mo daw malalaman na yung gift mo ay magdadala sa'yo sa job success? Ito daw yung clue. May 3 clue. Clue number 1, what is your passion? Ano yung burden mo, yung talagang desire ng puso mo, desires, passion ng puso mo, ito daw yung mga susi para maging direction ni Lord sa buhay mo. Ano yung parang nakikita mo, yung pag minsan natutulala ka, ini-imagine mo, ganun ka, ini-imagine mo, ginagawa mo yun. Yan yung mga ano daw yung tanongin mo sa sarili mo, what do you love to do? Ano yung pinapangarap mong gawin? Kung magagawa mo yung gusto mong gawin, ano yun? Yan, may clue doon na sa bagay na yon, ayun talaga yung gusto ni Lord na gawin mo. O baka doon ka nayayaman, o kaya ayun na talaga yung direction ng buhay mo, doon ka na i-bless. Kapag nagawa mo yung bagay na yon, doon ka pala ipaprosper kasi yun yung talagang burden, desires, and passion mo. For example, sa mga, pwede rin na may calling sa magpapastor, dahil nagpastor siya, ipaprosper siya ni Lord doon. Kasi yun talaga yung desire niya, passion niya. Pag nagpastor siya, pagpapalain siya ni Lord. Tapos evangelist, kung yun talaga desire ng puso niya, pagpapalain siya ng Panginoon, doon hindi siya magiging mahirap. Kasi ayun yung desire niya na gawin. Hindi siya papabayaan ni Lord. Meron naman sa atin, pwedeng ang desire mo maging businesswoman. Nakikita mo na na ang dami mong mga dinideliver, ang dami mong nabebenta. Yung kunwari, nagbebenta ka ng dishwashing, ay mare, iba to. For 30 years na naghuhugas akong pinggan nung nakilala ko tong dishwashing to, iba to. Di ba kaya 150 lang. I-try mo. Ayoko na naiisip mo na sinungaling ako I-try mo to, 150 lang. Sabi niya, totoo ba yan? Bigyan mo nga akong 3. Yung parang pag napansin mo na kapag nagtitinda ka, bilib na bilib yung mga tao. Ibig sabihin, businesswoman ka. Meron kang anointing sa pagbi-business, di ba? Kaya doon na, ayun, di ba, na parang, lalo na kung desire mo, Lord, payamanin mo tong business ko kasi gusto kong sagutin lagi yung luncheon fellowship ng church, mga ganun. Sasagutin ko po yung laging budget ng outreach, yung budget ng kids church, ganun. Kaya kailangan meron ka ring covenant kay Lord na, Lord, pag binless mo tong business na to, ganito gagawin ko para sa'yo. Di ba ganun? Kaya, ayun nga, di ba, nakikita mo, di ba, meron sa atin dito na talagang na ipinag-pray siya, di ba, na sa pagbi-business nga. Kaya nakikita ko na magiging payaman na sila, di ba? Kaya yun na, pero mga ganyan, kung meron kang binibigay sa'yo si Lord na vision na gawin tong bagay na to, doon ka, baka doon ka nayayaman. Di ba? At minsan may calling din sa outreach, ganun na nakikita mo, marami kang places na pupuntahan, dadala ng mga tulong, share ng word of God.
yun, mangyayari yun kung mag-o-obey ka at ipagpe-pray mo syempre. Kaya yun. Kaya yung mga bagay na yun, yung sagot nyo doon, clue yan kung saan ka talaga. Tapos sabi rin dito, ano daw sa mga high school graduate daw, kunwari, mga senior high graduate na magka-college na, sabi daw, wag ka muna mag-e-enroll hanggat hindi mo sure kung ano course mo. Di ba? Sabi daw, wag ka muna mag-e-enroll hanggat hindi ka sure kung ano course mo. Kasi daw ngayon, ang dami daw ngayon may ma-graduate, may matapos, may makuha lang na degree, ganun. Pero ang dami daw kasi nagkakaroon ng mga wasted years. Kasi 4 years inaral mo doon, hindi mo pala gusto yung course na yon. Tapos pagka-graduate mo, nag-work ka, hindi mo nagamit yung 4 years na inaral mo, yung degree. Ang dami daw ngayon na hindi gumagamit ng degree sa trabaho o sa buhay. Kaya sabi nga daw, wag kang mag-enroll ng hindi mo naman sure kung course mo ba talaga yan. Yan, kasi yun nga, na sayang kapag hindi natin pinag-pray mabuti, pinag-isipan. Tapos sunod naman, clue number 2, what are your gifts and abilities? Sabi daw, bawat tao, pinanganak na may ability or gift. Something they enjoy doing that seems to come naturally for them. Yung parang sa atin yun, kung hindi mo talent yun o kakayanan, hirap naman gawin yan. Pero sa kanya, ang dali-dali. Kasi nga, niya yun gift niya yon o ability. Di ba? Kaya sabi nga, yung iba pwedeng music, yung pagiging hospitable. Kasi may mga ganda din, ang galing mag-alaga ng matanda. Yun, caregiver na. Tapos ang yaman na. Kasi ang galing niya mag-alaga. Kahit na mga lolo-lola, enjoy siyang alagaan. May naisip ko, may ganito palang tao, yun daw, masaya siyang alagaan daw yung matatanda, kahit ang hirap, ganun. Pero, yun, kasi gift nila maging hospitable. Sa business, yung mga inventors, kaya ikaw, ano ang gift na binigay ng Panginoon sa'yo? Sa photography din daw, di ba? Alam niyo ba may mga nagiging millionaire na photographers, yung mga lumilibot sa iba't ibang bansa para mag-capture ng mga magagandang tanawin. Yun, binibili yung mga picture nila. Tapos, meron din magaling mag-Photoshop. Di ba? Yung nagiging amazing yung picture. Kikita ka rin dyan. Tapos, mga technician, mga painter, di ba? Yun, kung ano yung gifts na yun, pwedeng doon ka yumaman. Sabi nga daw, tandaan nyo, your gift will make a room for you. Na basta gift mo yan, lagi ka nilang bibigyan ng pwesto. Di ba na hindi ka nila tatanggalin sa bagay na yan kung gift mo talaga yan. Di ba, kunwari sa music team, di mo talaga sila matatanggal doon kasi kita mo naman, gift nila talaga. Di ba, kung ako yung humampas dyan, walang mangyayari sa drums. Di ba? Pero kung sila yan, di ba, magaling ng magiging kaya hindi sila matatanggal doon. Alam niyo yung ganon, kapag gift mo yan, laging may pwesto para sa'yo. Yan. At dahil nga daw sa high-tech na ngayon, through internet, ang bilis ng ma-develop yung talents natin. How to, ganyan-ganyan. Odd ka lang sa YouTube, gagaling ka na magganto. Paano mag-crochet? Yan, sundan mo lang. Paano gumawa ng ganyan-ganyan. Lahat, di ba? Nandun na. Kaya, tandaan din po natin, kahit gaano tayo katanda, sabi nga, you are never too old to learn something new. Life will get boring when you think you know it all. Di ba? Kaya, kahit nga daw po sa mga adults, kahit na anong edad mo, pwede ka pa rin matuto ngayon. Yan na, meron nga iba pagdating ng 70 years old, dun pa naging millionaire. Di ba dahil sa na-develop niyang, na-discover niya, na kaya niyang gawin. Kaya huwag tayong sumuko. At clue number 3, what is God's timing on this issue? Diyan sa naiisip mo, nire-reveal ni Lord sa'yo, ano yung timing ng Panginoon dyan? Ano man ang gusto mo gawin, make sure na napag-pray natin to, at antayin natin yung timing ng Panginoon sa bagay na yun. Kagaya kasi ni di ba? Abraham, 25 years niya inantay si Isaac na ibigay ni Lord. Si Joseph, 17 years nag-antay sa promotion. Si Moses, 40 years siya sa wilderness, di ba? Bago niya ma-receive yung calling niya. Di ba? Kaya naman, maaaring yung iba sa atin ngayon, in the making ka, na ngayon, dinidevelop ka ni Lord para sa isang bagay. Siyempre, lang tayo, mag-antay. Pero sa iba naman, maaaring nararamdaman mo, ito na yung season mo. Ito na yung time para gawin mo tong bagay na to. Nakikita mo na magiging mabunga na ngayon yung bagay na yan. Kaya kailangan gawin mo na yan. At para sa iba naman, maaaring dinidiscover mo pa lang o madidiscover mo pa lang yung bagay na yan. Pero ang mahalaga, ipag-pray mo na ngayon. Pag-pray mo kay Lord yung mga needs mo, yung buhay mo, anong gagawin mo sa time, di ba, na ito,
ng buhay mo. Ayan. Sa paalala rin sa Ecclesiastes, di ba? Nasabi sa Ecclesiastes na kahit gaano pa daw kadami yung pera natin, hindi natin madadala ito sa kamatayan, di ba? At sabi rin sa Ecclesiastes na without God, everything is meaningless. Pag wala si Lord, kahit gaano pa karaming pera, kayaman, meaningless lahat. Pero sabi dito, but enjoy, di ba? Our labor, rejoice in it. Yung mga pinagtrabahuhan natin, i-enjoy natin. Hindi yung ano, di ba? Sabi nga, kasi reward natin yan at gift ng Panginoon na i-enjoy natin yung bunga ng mga pinagtrabahuhan natin. Sabi nga daw, kaya sabi dito, yon, di ba na, determine to find your gifting and calling. Kaya dapat, yun na rin, sa gabi na to, pag-pray natin, Lord, ano po ba talaga? Yung gift mo sa akin, yung calling, saan po ba ako magpa-prosper? Ano po ba yung mga dapat ko ma-discover? Nang sa ganon, di ba, talagang maging successful ka sa buhay, makapag-rejoice ka in your labor, di ba? At yun nga, di ba, sabi rin sa verse sa Psalms, yung inquire in His temple, na hindi lahat ng bagay itatanong natin sa AI, di ba? Sa panahon ngayon, lahat tinatanong na sa AI. Pero, wag pa rin natin kalimutan yung inquire in His temple. Na kapag may tanong tayo, sino ang una mong naiisip? Si ChatGPT, si Gemini, o si Lord? Di ba? Na itatanong ko muna kay Lord to. Di ba? Yung bagay na to. Kaya, ayun pa rin na ipag-pray natin, hindi yun masama ipag-pray na i-bless ka ni Lord. Kasi alam nyo, si Lord, kalooban niyang pagpalain tayo. Di ba? At pag-pray natin na ma-discover natin yung kalooban niya, kung paano niya tayo ipaprosper. Kasi tingnan nyo kung lahat tayo dito, pagpapalain tayo ni Lord financially, anong mangyayari? E di maganda. Mas lalong tataas yung pondo natin para sa evangelism, sa mga Bible study. Yung kingdom of God, mas ma-enlarge kung lahat tayo pagpapalain. Kasi bakit? Kapag binless tayo ni Lord financially, mas magiging cheerful giver tayo. Di ba? Kaya nga kunwari sa mga YA, dapat mapag-isipan nyo na yung magiging business nyo. Ako kung kami ni Pastor, di lang kami Pastor, may business na kami. Kasi si Pastor nung hindi pa siya Pastor, ma-business siya. Ako din, hindi rin naman ako talaga, hindi rin ako mahilig sa utang. Rin na maingat din ako sa pera. Parang kung gusto ko lang magpayaman, ayun talaga. Kaso pag nag-business kami, wala na kayong pastor. Yun. Kaya yun nga, kaya kailangan nyo kayong mga YA na nasa work kayo, may mga income kayo. Pag-isipan nyo na ano yung business nyo para mag-grow yan kung hindi pa mag-rapture, di ba? Oo, alam natin pwedeng dumating na si Lord ngayong taon. Pero mag-ready ka rin. Paano ko in 5 years, in 10 years? Paano ka? Di ba? Kailangan din natin na, sabi nga daw, pagiging worldly daw yung hindi mo iniisip yung finances mo in the future. Kaya wise pa rin na iniisip natin kung paano tayo mabubuhay sa panahon na to. Kaya ayun nga na kung lahat tayo pagpapalain, mas lalo tayong maraming magagawa para kay Lord. Kaya di ba, we have to pray na maging wise tayo at ilid tayo ni Lord sa Lord, paano kami magpapapala? Paano yung 200 lang na mga ambagan, hirap ka pa. Kailangan may paraan ka na ibigay ang Panginoon sa'yo para malaman mo paano ka makakabayad doon. Yan, paano yung mga bills natin na hindi tayo kakabahan monthly, dapat meron tayong ipon. Yan, pero higit sa lahat po, always remember na si Lord, siya po may-ari ng mundo, tsaka universe. And God will take care of you. Diba? He's got the whole world in His hands. Kaya si Lord po bahala sa atin, sa buhay natin na, diba sabi nga ng Panginoon, huwag tayo mag-alala sa iinumin, kakainin, dadamitin. Na huwag ka mag-worry masyado sa mga ganito kasi higit sa lahat, si Lord po yung bahala sa atin. Diba? At kalooban niyang sumagana tayo. Kaya ano man po yung mga hiling natin ngayon tukol dito, sa finances, sa mga bagay-bagay, tell it to Jesus. Diba? Gaya nga nasabi sa kanta, tell it to Jesus. Kasi yung linya ng Panginoon, laging nandyan. Kaya ngayong gabi, kung meron din tayo sa mga binanggit kanina na mga dapat tanggalin sa buhay natin, para hindi mahadlangan yung blessing natin, tanggalin na rin natin yun. Nang sa ganon, i-prosper din tayo ng Panginoon. Kaya i-pray na, sa pagpe-pray po natin ngayon, may mga i-reveal ang Panginoon sa buhay natin. Ayan.